Okay. Pagdating po natin sa ating operating room, sa isang kwarto doon ay meron tayong tinatawag na sterile layout. At sa sterile layout po na ito, dito po tayo magpupunas ng ating kamay gamit po ang tinatawag nating surgical towel. Ganito po ang pagkakalupi ng ating surgical towel sa paraan po nahahawakan natin yung triangle niya. Doon po natin siya kukunin upang mapunasan po ang ating mga kamay bago tayo magsuot ng surgical gown. Okay. Okay, ganito po yan. Pag kinuha po natin siya, hawak-hawak po natin ito. Itong tinatawag natin na surgical towel. Unahin po nating punasan kung ano po yung pinaka-dominant hand natin. Okay. Maingat po ang pagpupunas na gagawin natin dito, no? Sa paraan, na kukunin natin muli ang dulo ng ating surgical towel at yun naman pong sa kabilang kamay naman ang ating pupunasan. Sa paraan pong ito, mapupunasan natin ang ating mga kamay. Ayan, mapupunasan po itong mabuti at pagkatapos po, kung natapos na kayong magpunas ng inyong kamay, gamit ang isang surgical towel, saka po natin kukunin sa sterile layout ang ating surgical gown. Ito po ang ating surgical gown. Bagamat ito ay sinasabi nating disposable gown, sa operating room naman, mayroon po tayo talagang gown na ginagamit doon. Pero po ito ay disposable gown. Kukunin niyo po siya sa ganitong pagkakataon. Hanapin po ninyo kung nasaan yung pinakaulo ng ating gown at saka po natin itataas ito. May mga pagkakataon din po na hindi available ang ating mga surgical towel. Kung ito ay hindi available, dito tayo sa pinakailaylayan ng ating surgical gown, nagpupunas ng ating kamay. Pagkatapos po natin, ilaladlad po natin ito, iwasan po natin na madikit sa sterile layout sapagkat dito sa paraan pong ito ay maaaring makontamina ang ating sterile layout. At kung ito ay makokontaminate yung ating sterile layout, okay, So, anuman ang gagawin natin doon sa atin sa operating room, mag-a-assist tayo, ay pwedeng makaapekto sa kalusugan ng ating pasyente. Okay, gamitin po natin ang ating surgical conscience palagi kung sakaling tayo ay may nahawakan na isang bagay na alam nating nakapag-contaminate sa atin at nakasira sa sterility ng ating lugar na ginagalawan, ay maging honest po tayo at sabihin natin na ito po ay pagkakamali kong nagawa. Kaysa po tayo magkaroon ng tinatawag na problema na makakasakit sa ating pasyente. Pagkatapos po, iladlad po natin ang ating surgical gown. Isusuot po natin ito. Ang gagawin po natin ngayon ay ang tinatawag nating close type of clubbing. Kung saan po, kinakailangan po natin hindi ilalabas ang ating mga kamay kapag tayo ay nagsusuot ng surgical gown. Okay, paalala po sa lahat, hindi nyo po kinakailangang itaas ang inyong mga kamay. Hindi nyo rin po kinakailangan na idipa ang inyong kamay kapag nagsusuot po ng surgical gown. At kapag isinuot nyo ang surgical gown, siguraduhin po ninyong hindi nakalabas ang inyong mga daliri. Sapagkat dito po ay gagampanan natin ang ating mga sarili, na tayo ay magsusuot ng gown at gloves, okay, sa paraan ng close type. Meron po tayong open type, meron tayong close type, pero mahalaga po na malaman ninyo ang tinatawag natin na close type of gloving. Ito po ang kadalasang ginagawa sa ibang bansa, lalong-lalo na sa Amerika. Dito po sa paraang ito ng tinatawag nating close type ay maiiwasan ang kontaminasyon. Okay. So kunin niyo po ang gloves ng inyong dominant hand. Kung kayo ay hindi naman kaliwete, gamitin po natin ang kanan, Kunin po natin ang ating surgical glove ng kanan at ilalagay po natin ito ng pataob doon sa ating palad na nakatago doon sa ating surgical gown. Pagkatapos po, hihilahin nyo po,
Okay. Make sure po na yung inyong kamay po ay nakagayak para doon sa pagsapo ng tinatawag nating surgical glove na ilalagay ninyo. So nakataob po siya, kukunin ng inyong kamay at saka po isusuot ng ninyo ng dahan-dahan, no? Iwasang mapunit ang surgical gloves, ano? Gayun din naman magkaroon ng pagkasira doon sa ating surgical gown kasi nga unang-una maapektuhan ang ating operasyon kapag tayo ay ganun ang nangyari. Ganun din kunin din sa paraan, okay, ng sterile ang tinatawag nating kaliwang glove na ito ay itaob sa ating mga palad. Ngunit yung ating mga kamay ay nakatago pa rin. Okay. Pagkatapos hilahin po ito. Isuot po ito doon sa tinatawag nating dulo. Okay, no? Dulo ng ating surgical glove ay gown at saka natin isuot ng dahan-dahan. Okay. Iwasan pong mapunit ang surgical gloves, gayon din naman na ang inyong surgical gown. Okay. Pagkatapos po, ito ay maisusuot ninyo ng maayos, iwasang humawak ng hindi sterile na bagay. Sa paraan pong ito, nagawa po natin ang tinatawag nating gowning at ang gloving sa OR. Susunod po natin ay ang tinatawag nating pag-aabot ng mga instrumento. Susunod na po.